Ngayon nakikita nyo itong nasa likod natin. Ito yung gagawin natin taniman ng ating dragon fruit. At ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya ginawa. Guys, ito yung mga timba na binili natin. Actually, parang mini drum siya, no? And then yung ilalim niya, yung pinapasunog ko kay Jepoy kasi ipa-flat natin siya para yung ating timba magkaroon ng saluhan sa ilalim. Kasi madudumihan tong ating stage na paglalagyan natin sa kanila, dito natin siya ilalatag. Kapag ito ay kumatas, kasi kung makikita nyo may mga butas yan sa ilalim. So pag kumatas yung tubig natin, possible na yung pinakalupa ay aagos dito. So magiging madumi. Unlike nung meron siyang saluhan, yung lupa magtitining doon, yung tubig lang ang aagas na pinakaibabaw. So ang ginawa natin dyan guys, actually kay Jepoy ko pinagawa. Nagsemento lang tayo dito. May semento lang tayo. Tapos tubo to na 15 ang sukat niya. Yung tubo niya, meron lang siyang cross sa pinakailalim para pag yung semento ay hindi siya bibitaw itong tubo natin. And then pinasakan lang natin itong ating plastic pipe para hindi naman kalawangin yung ating bakal sa pinakailalim. And then sa pinakaibabaw, ayan, pina-welding ko sa kanya na ganitong shape. Actually, kailangan pa natin dito ng foam na ginagamit sa pagsiswimming para yun yung magiging pinaka-cushion ng ating dragon fruit pag sila ay naghabaan. So kung makikita nyo, medyo aalog-alog siya kasi yung ating hindi pa balanse dahil wala pa siyang lupa, no? So ngayon, ang gagawin natin, nagpabutas din tayo sa pinaka-ilalim niya. Galit na galit si Jepoy sa butas talaga, no? Ang gagawin natin, para hindi lumabas yung mga buo-buong lupa, maglalagay tayo nito pinaka-filter natin kasi para hindi lumabas lahat ng lupa. So dami ng butas, galit na galit yung nagbutas. Tapos, papalibutan na muna natin siya nito. Parang pinaka-filter. Okay na to. Dami yan. Tapos, maglalagay lang tayo ng konting lupa bago natin ilalagay yung ating tain ng baka. Kaso yung takip natin hindi pa straight, naalog pa. Pagka meron kayong mga sanga, puno, pwede nyo ilagay sa ilalim para tipid kayo sa lupa, guys. So babagsak pa yan, and then saka tayo maglalagay ng tae ng baka para yun yung pinaka-pondo nating pataba sa ilalim. Lagyan naman tayo ng tae ng baka. Pinaka-pataba natin. Diyos ko, di mahawakan ko, basa. Para natin naman. So etong ating ginawang mix soil guys, yan ay mix ng coco peat, ng loam soil, rice hull, meron din guys, yung vermicast, may kasama din daw yan. Tapos ang next natin na gagawin guys, gagawa natin siya dito ng pinakasabitan ng ating dragon fruit. So, meron tayo ditong chicken wire na plastic net na binili natin sa hardware store. So ang gagawin natin, ito yung pambabalot natin dito para ito yung magiging pinakagapangan ng ating dragon fruit. Hahatiin natin siya sa dalawa. So, ang gagawin natin guys, ito ililibot lang natin to dito. And then, saka tayo magpapalaman ng ating coco fiber. Libot. Ayan. Coco. Busy ata siya. Nakasumba. Parang dapat hindi vlogger. Pero bigyan ko siya ngayon. Nakagawa tayo ng 5. Actually, siyam dapat yan. Pero kinulang tayo kasi ng ng bakal. So, ito yung mga dragon fruit natin. Ang gagawin natin ay ililipat na natin siya. Uunahin natin tong So yan guys, ganyan yung gagawin natin. Bawat isa maglalagay lang tayo ng 3 dragon fruit. Sipping coffee, warm and sweet, a moment's peace, a quiet retreat
The world outside can rush and wait. In this cozy space, I seal my fate. Ayan guys, ganyan yung itsura ng ating dragon fruit tower na ginawa. Ayan. So, ayan yung tinanim natin. So, dito medyo maliliit pa yung iba natin dragon fruit. Ayan yung sizes nila. Pag humahaba yan guys, yung pinakaugat nila dito yan sisiksik sa loob mismo ng ating coco fiber. Kaya maganda talaga na meron kayong gapangan na gagawin. And then, pwede kami gumamit ng kahoy. Pwede kayong gumamit ng kahoy. Ang problema kasi guys, yung kahoy dito sa Pilipinas, no, mahinang nilalang. Mahinang kahoy, nabubulo, kaya kinakailangan ay bakal. And then, para hindi naman kalawangan yung bakal nyo, ang gawin nyo katulad na itong pinagawa ko ay nilagyan ko siya ng masking tape. Kasi yan yung magkukot dun sa bakal para hindi siya maka-absorb ng tubig at mag-moist para hindi siya kalawangin. So, ganyan yung itsura ng ating mga tower plant. As of now, hindi nyo siya masyadong ma-appreciate kasi wala pang dragon fruit na humahaba. So, pag humaba yan, dito, pag nakabili tayo ng cushion, actually meron tayong electric fan ng mga imbis na patapon, hindi ko pinatapon. Yun yung isasaklob natin dito. And then, maglalagay lang tayo ng 3 butas na lalabasan ng ating dragon fruit. And then, saka sila lalaylay ng pabagsak na ganyan. So, parang pinaka-umbrella nila. So, ganyan yun guys. At hindi natin mahabutan. So, mga 1 year pa siguro. Ito yung mga dragon fruit na payat na kinuha natin. Ito, payat lang yan nun. Ganito lang. Mas payat pa dito guys. Mga kinuha lang natin dun sa pader doon. Tuyot na sila, no? So, ito na sila ngayon. Ganyan na sila katataba. At hinihintay na lang natin silang humaba. So, medyo mahaba yung ginawa natin. Yan yung para medyo maging malinis yung tower natin. Kasi pag hanggang dito lang guys, nakabagsak yun ng ganun. Mas maganda yung medyo habaan na natin. Tapos 3 lang yan guys, hindi tayo magpapasanga dito. Sa taas tayo magpapasanga para yun yung ma-absorb nila lahat ng nutrients na ating ilalagay sa kanila. So ayan guys, update ko na lang kayo after 1 year na siguro, or pag maybe humaba-haba na sila ng kalahati. So ma-update ko na siguro kayo baka by November na pag-uwi ulit ng lola nyo, no? Ang tagal pa ng uwi natin. Pero matagal kasi tumubo yung dragon fruit, matagal silang humaba. So as of now, yan na muna yung mapapakita ko sa inyo. At yan yung idea ang naisip ng lola nyo para meron tayong gapangan ng ating mga dragon fruit.